Hello! This is Ryan. And this is Liz! And welcome to the Etc. Podcast! Dami Energy! Dami Energy! Dami Energy! It's the Sikihor edition! Sikihor. Mumu edition. So, ano ba? So, yun. Siyempre, bibukid tayo. So, we're here at Sikihor. Currently, right now, at the moment. Currently, right now, at the moment, yes. With our special guests. Meron kaming special guests. Kasi nasa Sikihor nga. So, may dalawa kaming mumu na joke lang. Mga nawawalang espiritu. No, and we have Mean. Ilapit mo yung mic. You say hi. Hi. And then we have Dom. Hello. Yes. Hello. Ano yan? Parang, anong tawag doon? Parang ASMR. Shhh. Ganon. So, ang topic namin, naisip lang namin kasi, mag-hi. Tapos, that's it. Then, naisip lang namin, like, we talk about, life at 40. Life at 40. Kaka 40 pa nga lang. Yung idea, insights that Mean and I have. Siguro like, words that we can share. Kasi Words of kaka 40. wisdom? Hindi pa I won't consider words ni wisdom. Kasi yun yung name niya. Kasi kaka 40 lang naman namin ni Mean this year. Pero, bago, syempre, as you turn 40, meron ka ng mga things na naiisip, no? Diba? Like, psyching yourself up. Kasi, for many people, wag na tayong magkunwari. For many people, syempre, yung iba mag-iisip na talaga niyan, oh, no, 40 na. Parang, Oo nga, laglag sa kalendaryo. correct. What have I done? Parang ganon. But 5 years na lang for me. Yes, 5 years na lang, 53 5 na years siya. to go. Shut up! Si Liz kasi is turning 40 in a month. In 5 years. In ano, In tingnan nyo 5 naman years yung time. mukha niyan, di ba? Oh, 25. Bakit? Oh, 52. Baliktad Excuse na you. 25. Hindi, but yeah, she's turning 40 in a few weeks. July siya. And then si In a Dom, in a couple few of years. weeks. Si Dom talagang totoong matagal pa magfo-40. Huwag ka na Okay, magsinungaling. fine. Fresh na fresh yan. Oh. Baby face naman. Anong baby? Tiyanak? Saktong nasa Sikihor. But, so yun. So, yun. I think it's going to be like a casual conversation with friends kasi si Dom, baka ano yung mga thoughts niya. Malayo-layo pa naman siya. Parang 32, 33. 32. So, may 8 years pa siya bago siya mag-40. Tapos, si Liz na mo, 33. can you just, Metabolic Okay age, na? okay na. tama na nga to. Oh, sige. Yun yata yung nagagawa ng Sikihor talaga eh. Oo. Excuse you, pakita ko Yun pa yata sa'yo. talagang nagagawa eh. Anyways, Okay, anyway. so yun. So, ikaw ba, like, bilang magfa-40 ka na in a few weeks, actually 2 weeks, parang gano'n, no? Huwag ka na magsinungaling. Tignan na Okay. natin yan. Ano yung mga thoughts? May mga questions ka ba? Or whatever? Before kami ni Mean mag-share ng insights namin. What's it like being 40? What's it like? Ang arte ng Oo. what's it like. Okay, sige. Let's ask Mean muna. What's it like being 40? Share mo naman insights. Okay. Actually, wala namang nabago. It's the same thing. Feeling ko naman then you get better with when you age. Mm-mm. And in my case, I feel like ang dami ko natutunan for the last 39 years. 39 years. Oo. Kasi kaka-40 ko lang naman. Oo. So, ang dami ko natutunan sa dun sa past 39 years ko. Mm-mm. Good, bad. In And the between. Oo. Yes. Correct. Okay. Ako naman, I think I would agree with Mean eh. Kasi parang, pagkaka-40 mo lang, parang wala masyadong change. Yes. Kasi parang it's like, yung yung parang 12 years old tapos magiging 13. Yung from 12, nasa teen ka na 13. Parang wala naman masyadong change kasi 1 year lang. Pero, merong mga, of course, may mga kaakibat yan na thoughts. Kunyari, like sa akin, more on like a reflection of my life. Kasi,
ako naman, gawain ko kasi yon like every year, I reflect on how the year was. Pero ito, Oo, nung mahilig ka doon. Oo, nung, ayun, puro reflect. Nung magpa-40 na parang, uy, magpa-40 na. Parang talagang halos kalahati na to. Kasi feeling ko talagang 100 years old plus talaga yung tatagal ko. I love that. So halos kalahati. Pero ganda pa rin yung itsura. Pero hindi na gumagalaw yung mukha pa. Naka-botox. Walang emotion. Hindi, by that time, iba na yung technology. Hindi lang Botox talaga. May mga robots na inside. But anyways, so yun, so more on like, uy, ano na, so nung nakaraang 40 years, ano na ba yung ginawa ko? So yun lang naman yung nasa isip ko dun sa What's It Like. Kasi I think it would be unfair for us to say na ganito ang buhay ng 40, kaka-40 lang namin. Pero I was really excited. Ikaw ba, may na-excite ka ba nung magpo-40 ka na? Excited, yes. Siguro, I'm excited with what 40 has to offer for me. It's either personal life or work life. And then, yung mga bagay na I'm excited to do na hindi ko ginawa ng 30s ako. So, yun. Travel more. Hindi ka naririnig. Ano yung sabi mo? Travel more at mabingwit ng AFAM. Ay, Alam mo, di ko alam kung saan nanggagaling yung ano. kaya nga eh. But Oh. anyway, Ayaw mo ba? Juicy pa. so yun, I think sa ating apat, ako talaga yung office, basically nasa office most of the time. Mas madalas. Oo, so ikaw siya, umaalis siya eh. He gets to go out of the office, diba? Gets. Kaysa sa, so, at least travel more. Kasi for the last years na, parang bihira ako mag-travel, maliban sa work-related, na, which is yung mga personal na travel. Kasi may mga prioritize ako na bagay kaysa dun sa travel na, So, ngayon, dahil may isang bagay ako na-achieve at I think it's time na meron akong gawin For other yourself. than yes, Ano other yung nagawa mo? so Yes! so parang when did I start? I think 8 years ago nag-start akong mag-take ng board exam for architect. So with those 8 years, ang dami kong ups and down doon. So, good, bad. Alam niyo ni Ryan, iniiyakan ko siya kapag daw pumapasa. But, nung January, itong January. So, finally na, nagka-license ako. Oo. Bongas. So, yon prioritize ko talaga siya ng I think 2.5 years. So, nagsunod-sunod akong exam. And then, finally, itong bago mag-January, talagang pera, pagod, puyat. Yeah, and we can attest to that. Kasi talagang, we gave her time na parang, sige, go. Diyan ka lang. Focus ka dyan. Upo ka lang dyan. Parang gano'n. Aral ka lang. Yeah. So, yun, binalance ko talaga na while working, especially nagta-travel ako for work, na dito, may review ako at the same time kailangan may ginagawa akong module at the same time may ginagawa akong work. So pinagsabay ko talaga yon. And then there were times after ng exam na nagkaka-anxiety na ako kasi nga yung mga thoughts na paano pag di na naman ako pumasa. So another na naman siya, parang another challenge na naman siya sa akin and heartbreak at the same time. So, but now that you've achieved it, tapos sakto 40 ka pa. yes, diba? sakto 40. So, sabi ko, when I was taking the nung nag-push talaga ako na mag-take ng exam, ituloy-tuloy ko, sabi ko, I'm giving myself until 40. Alam mo yun, sinabi ko yun sa'yo. I'm giving myself until 40 na makapasa ako ng board. And after that, parang, isipin mo. it's choice or I think it's a decision na kailangan kong tanungin sarili ko kung kaya pa ba, worth it pa ba na mag-take ng exam, ganun. So, sa mga taong
feeling nila, hindi nila kaya or wala nang ano. So, may pag-asa pa. Yeah. Diba? Correct. Like, 'di ba parang I think natumbok ni Mean yun na as you reach like actually kahit any age pero since we're talking about 40s, nung pagka-reach ng 40, isa yun sa mga thoughts ko yung like yung idea ng timing, parang ganon. Parang is there really such a thing as yung perfect time or kailan ba yon? Do you make time? Pag ang tawag dito, do you push for it? Parang darating na lang ba siya or may gagawin ako? Tapos and then I realized like especially with cases ni yung kwento ni Mean, parang it's a combination of both na parang hindi pwedeng magantay ka lang. At the same time, pwede din naman na habang may ginagawa ka, you're holding on to the idea na may perfect timing. At kung hindi man yung perfect at hindi man yung time ko for that, then I can think baka may ibang gustong ibigay sa akin. At baka lang sa story ni Mean, she just needed those 8 years to learn a lot of things. Yes. No? Para nandun na siya. Kasi yun din yun like inisip ko like, dati when I started working, ang bilis naman nung sa akin. If Mean had to take some time para ma-achieve yung isa sa biggest dreams niya, ang bilis nung sa akin pagka-graduate ko in a month or two, trabaho na ako. Pagka-trabaho ko like a year, promote ako. Tapos after a year, na-promote ako ulit. Tapos ang bilis, excited. Tapos biglang, I don't know, just something just happened na parang sa akin na parang ang dami nito sabay-sabay at the same time ang bilis. I was given an opportunity before then at a young age, early 20s na to lead like a whole team. Tapos binubuo pa lang yung team na yun. Tapos natakot ako, umalis ako. Hindi to tama, wag niyong gagawin to kahit kailan. As in, umalis na lang ako. I was young then. Oo, parang, pero nag-message ako, parang break up sa text. Yung parang nag-message ako, parang wait, ayoko na, hindi ko na pala kayang ituloy yung work. First day ko yun sa work. Tapos bumalik ako sa dati kong company. Good thing, tinanggap naman nila ako. So, parang ang bilis na maganda nangyari. Tapos biglang nung may binigay sa akin malaking responsibility, natakot ako. And then, na-realize ko lang siya, like, what? How old am I now? 40. 20 plus years down the line na parang ay may timing din pala yung mga ganon kasi hindi minsan baka nabibigay sa atin yung opportunities, it's not because we deserve it, it's because we're supposed to learn something from that opportunity. Kasi baka nung time na yun, fine, magaling ako, but at the same time ay may kulang pa pala ako, meron pa pala akong mas kailangan matutunan, a little more maturity, parang ganon, less yung emotion sa paggawa ng decisions or pag-deal with other people. Kasi feeling ko kung tinuloy-tuloy ko yun, baka ang sama ng ugali ko siguro. Ang feeling ko like, nung nagkaroon ako ng ibang opportunities na hindi super leadership positions, as in, yun, rank and file, or lalo na nung nagturo ako, parang na-humble down ako nung opportunity na parang, masyado ka lang siguro nagmamagaling nung time na yun. Or baka magaling ka naman talaga, pero may kulang ka lang na certain capacities or competencies para mas maging swak ka dun sa position. Yun yung natutunan ko ngayon. So, parang timing. Ikaw ba daw, meron ka bang like, matagal ka pa naman mga 8 years pa. Pero like, kinakatakutan mo ba yun yung pag mag-40 ka na or what? Sa akin, oo. Malaki yung takot na mag-40. Kasi yung na-reach ko pa nga lang yung 30, as in nung birthday ko mismo, parang dun lahat pumasok yung fear na parang, ano na nangyari sa buhay ko? 30 na ako, pero bakit parang sobrang late ako? Parang sila, bakit ganito? Yung na-compare ko yung sarili ko sa iba. So parang, yun. Kasi parang, dun din yung burden na parang, sa family, parang sasabihin nila na, bumili ka na ng bahay, okay na. Or, magtrabaho ka na sa ibang bansa, okay na, pwede ka nang umalis. Yung ganon, yung parang, kailangan ko ba to talagang gawin? Or baka naman parang, pwede naman na dahil hindi ko dapat sila responsibility talaga. I mean, culture kasi ng Filipino na parang yung burden na sa'yo. So yun, parang sa akin, parang, bakit ngayon lang binigay yung responsibility sa akin na parang, sige, alis ka na. Ganyan. So, parang feeling ko pag 40, tapos hindi ko na-reach yung parang may bahay, tapos yung
yung nasa ibang bansa ka, marami kang ipon, ganyan, nakabili ka ng mga ganitong properties. Parang feeling ko mas dagdag pressure siya kasi parang bakit hindi mo nagawa? Ayun ba yung mga gusto mo sa buhay talaga? But I'm looking forward sa 40 na parang baka naman nga nakikita ko din yung sarili ko kasi masayang mahalin ang Pilipinas pero mahirap. Wow. Yung parang Patriotic bigla. pero parang kahit Talks about leaving the country. oo, yung parang ewan ko, yung siguro dahil nga sa visa na parang yung Japan ang dali lang siya i-reach. Gusto ko bang manirahan sa kanya or gusto ko lang siya para mag-travel? Pero parang kasi feeling ko yung lifestyle sa Japan, work sila. Parang dito nga trabaho lang pero nakakapagod na. Doon naman kasi doon sa Japan, parang feeling ko maganda yung maganda yung pag nagtrabaho ka, yung buhay mo pag nagtrabaho ka doon, kahit na more trabaho, mas maraming responsibility, gano'n. Or it's either Japan or ibang country, yung mga maganda yung sistema, gano'n. So, baka feeling ko by 40 andon ako. Yun. Oo, so inaay mo talaga. Feeling ko oo. Inaay mo. Oo, hindi. Yung thought lang na parang iniisip ko na siya ngayon pa lang. Tapos parang syempre 8 years pa naman siya eh. So baka naman by 40, oo nga no, baka naman pwede. Ganun. But wouldn't it be too late? Wouldn't it be too late? Or naiisip mo ba yun na pag 40 pa ako mag-iisip na mag-iibang bansa? Baka Hindi too naman, late na. Ay, like siguro, like sa akin siguro, or sige, let's say 35. Sorry, namimintig ako kung nanonood kayo. Nakita niyo bigla ako gumanto. Hindi ako nagpapakute, namimintig na yung legs ko. I mean, siguro like mga, halimbawa, mga 2 or 3 years from now, ganyan. Tapos by 40, yung gusto ng pamilya ko na gusto ko rin naman para din sa kanila na baka by 40 ma-achieve ko siya, ganyan. So yun, tapos parang konting ipon lang, balik ka sa Pilipinas, ganyan. Pero kung masarap, pero pag masarap na ang buhay doon sa ibang bansa, wag ka nang bumalik ng Pilipinas, 'di ba? Exactly. Oh, so you really do have ideas na you leave the country to work. Oo, kasi Possibility. ewan ko, ang dami na nangyari sa Pilipinas, parang Is it really dahil lang marami nangyayari Oo. sa Pilipinas? Is it really dahil marami lang nangyayari sa Pilipinas? Kaya naisip mo mag-ibang bansa? oo nga no. Parang, for now, oo, parang naguguluhan ako sa kanya ngayon. Mm-mm. But not considering what's happening Mhm. in the bigger picture of the country, for you, siguro within your circle, naiisip mo ba yun na, like, within your current life, naisip mo na, with this kind of life that you have right now, naisip mo na umalis ng country? Pang Miss Universe dapat For now, feeling ko kasi, I believe. Three things comes in, Miss International, Kylie Versosa. Hindi, parang sa akin ngayon, parang hindi ko pa kailangan umalis ng Pilipinas kasi sapat naman para sa akin. Kung ako lang yung gagastusan ko, yung ganon. Pero kung yung burden ng family ibibigay sa akin, parang feeling ko kailangan ko lumabas. Lalo na sa lifestyle ko, parang ang dami kong gusto mangyari, mag-travel, ganyan. Tapos yun, parang okay para naman. Pero hello boss, baka naman promotion dyan, dagdag salary, di ba? Para din ako aalis, hello. Para daw sa boss ni Dom. Actually, parang hindi lang kay Dom. para sa lahat na lang. Kung kaya mo naman kitain dito sa Pilipinas, Yeah. di ba? Edi dito ka na lang, kasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay. di That's ba? true, that's true. Yun. No, so puro career yata yung na-envision nyo for your lives. Ikaw, retirement. Pagpapayaman. Gusto ko talaga buhay Donya eh. Kung pwede lang talaga. Ang mga Donya kasi pinanganak ng Donya. Ano? Ang mga Donya, usually, pinanganak ng Donya. Pero, okay din naman yun. Ito, di ba napag-usapan natin yan eh. Yung like, yung idea ng yayaman ako na sobrang yaman. Tapos, di ba, like, napag-usapan natin one day pa, sabi ko, parang kailangan na natin tanggapin na hindi yun totoo.
can happen. Yes, once in a blue moon. Pero I think merong 7 billion people. I'm not sure. Don't quote me on it. Sa mundo right now. And then, I think half of it, probably like 1 billion at least, nag-iisip ng ganon. Pero it won't happen to everyone. Di ba? Yung, That's true yung ganon. naman. Not But I get you. I everyone get you has na gusto that. mong mamuhay doon. Yeah. Hindi, pero... Not literally. Di ba? In all Or honesty, literally ba? kung pwede ba Pero alam ko naman, at this age and sa lifestyle ko ngayon, hindi na yan kakayanin. But like, siguro, kung career ang pag-uusapan, if I find that opportunity talaga na not just having multiple streams of income, but like an income kind na passive really, yung you can be anywhere and you can work anywhere or kahit you dictate the kind of hours you want sa life mo. Tapos, kumikita ka and you have enough really to just to sustain yung lifestyle that you want. Ganun lang. Because like, hustle culture, diba? So, as a corporate woman, it's Slave. really about the 9 to 6, ganyan. Or even more. So, you don't really get to call the shots of kung anong oras mo gusto magtrabaho. Unless if you own the company, Yeah, yeah. unless you own the company. Which, wala naman ako doon. Yeah. Yeah. At this point in time, I think, hindi na yan ang goal ko. Yeah. Kasi hustle nga yan diba? Hustle. But, okay, fine, gets ko. Pero yung sinabi mo, like, gusto mo maging doon niya, tapos upo ka, nandyan yung pera. Pero bago mo marating yun, may kailangan kang gawin eh. I know, but like, I do believe, that at this point in time, na global na tayo, and with the power of technology, ang dami ng pwedeng opportunities dyan really to actually have that kind of lifestyle wherein you have that passive income, pero hindi ka super mababurn out muna bago mo ma-achieve yun. Kaya parang, dun ko I wish in my earlier years, like in my 20s or even younger, I knew from school na it's really all about having multiple streams of income and having passive income, diba? But kasi ang tinuro sa atin was really more of, ang life is all about studying hard, graduating from college, getting that degree, and then getting a job. And then magre-retire ka na in the long run, or like mag-family ka, diba, ganyan, then retirement. But nobody talked about yung that other way na pwedeng wala kang iisipin lagi na papasok ka sa trabaho ng 9 to 5, mapapagod ka sa commute, or may stress ka sa trabaho mo dahil sa boss mo or sa kliyente mo, yung mga ganon, right? Baka sugar daddy yung hinahanap Ah, mo. baka nga. Feeling ko Pwede nga. naman. Kasi para ganun kabilis, parang ganun. Ay nako, I think mababasa nyo naman siguro na marami nagkakaroon ng mga ganong Sugar opportunities na ay nako. Hindi, yun ba yung minimin natin? Yun ba yung opportunity na sinasabi mo? Oh, sige, sugar daddy na. Okay na. Come to me, baby. I think, dahil magpa-40 na tayo, sugar lolo na to. Shut up. Not sugar lolo. Pero kunyari, Lotus, sugar lolo na yun. oo, tapos mga billions and... Anyways. No. Okay. But other than career, ano? May isa pa ako naisip sa 40. Ano? Hindi ba yan, full of maintenance? And sakit ng likod, mga ganun. Well, dun tayo dyan susunod sa point na, like kanina, we're talking about career, di ba? Yeah, like, as you turn 40 or as you near yung age ng 40, maisip mo yung career. Ano na bang nagawa ko or ano yung next phase or sunod na gagawin mo sa buhay mo? Pupunta ka ba sa ibang bansa? Will you i-enrich mo pa ba yung bagong change na na-experience mo? Mag-shift ka ba ng kind ng lifestyle na meron ka from hustle to slow living?
Tapos hahanapin mo ba yung mga natutunan mo na competency. So ang next naman to relate with what you said, yung maintenance sa No, 40s. alam na natin kung is- sino merong maintenance. Ikaw. Ikaw. Yung nagtanong ang kailangan ng maintenance. I think yung health, well, marami kasing causes din yan. Genetic, environmental, maraming cause. But I can only share for myself. Like, nasa dugo namin yung high blood, parang ganon. So, dahil alam ko na, at saka alam ko how difficult it is, yung hypertension, like sa side ni mama. So, naging one of the biggest decisions, I think, pinakamagandang decisions na nagawa ko sa buhay ko in my late 20s, the early 30s, was to invest on my health. Kasi ang goal ko noon, like, Nangangawit na 10, 15 years, di ba? Nakakamintig ng paa. Mga 10, 15 years ago, inisip ko, ang gastos nito. Kasi magkano lang naman sweldo ko noon, mga 15,000. Tapos magpapamember ka ng gym, tapos 2,000 plus. Ano ka, anak mayaman? Oo, na-joke lang. Hindi, parang, hindi kasi parang, uy, wag mo sabihin yung last name, baka scam ako. Hindi, pero naisip ko yun. Tapos at the same, may friend ako, hindi ko makalimutan yun, si Grace, sabi niya, you have to invest in yourself sa health mo para mas magawa mo pa yung mga bagay na gusto mong gawin in the Tama. future. Tapos very simple lang siya. I think at a certain point in our lives, alam natin yun lahat. But like, glow up is real. Nakita Correct. mo talaga. Nung narinig ko siya, parang tinatako yun sa isip ko na, yeah, I have to do this. Kasi kung mag-enjoy lang ako, sige, fun. Okay lang naman magsaya paminsan-minsan. But if you don't take care of yourself consistently, hindi mo yun, hindi tatagal yung time mo to enjoy. Parang ganon. So True. like, what you do in your 20s or in your younger years, you would pay for it pagdating mo ng 40s or 50s, or you would reap it kung maganda man yung ginawa mo. Oo. Kasi kunyari, hindi naman sa pagmamayabang, di ba? Ang aking metabolic age Take ay... it off. Take it off. ang aking metabolic age ay 25. Oo nga, Alam grabe. kong hindi ako mukhang 25. Aminado naman ako doon. 40 na ako eh. Pero, never may nagsabi sa akin na edad 40 ako, pataas. But, ano na lang yun eh, plus na lang yun eh. It's more of like, uy, okay, I did something right. Perhaps, along the way. Tapos, kunyari, ito, nasa Sikihor kami, may pagod na pagod, ganyan, umaakit galing sa falls or pababa ng falls, tapos ako pagod, pero parang okay lang. So, pag naiisip ko yun, makikita mo, mas may edad sa akin, pagod na pagod sila, hihinto talaga. Tapos sabi pa nung isa, paunahin mo sila, mga bata sila. Uy, Oh, syempre, who said that? wala. Kunyari lang, ito naman. For the clout. Hindi. Hindi, may mga matatanda kanina, tapos tinutukoy nila yung mga kasama nilang mga bata. Tapos so parang, at least nakakaya kong gawin yung mga ganong physical. Kasi kanina, dalawa lang naman kayo magkasama. Dalawa lang ba kami? Oo, kayo na huli sa pool. Kasi naman sinamahan ko siya. Oh, Hindi I was naman being yung dahil sa careful. tanda. I think dahil sa nagtakong kasi siya sa falls. Hindi. Hindi. That's not true. Ano lang? It's probably readiness. It's a different issue. But yeah, yun, para mas less yung maintenance pagtanda. Yun nga siguro. If you're listening to this in your early, and you're younger, maybe Younger years. focus on yourself, focus on your health. Kasi, ay naku, paano ka makaka-skydiving? Paano ka magpapayaman? Eh kung mauubos lang din yung yaman mo sa sakit mo, 'di ba? Hindi naman tayo like sobrang pinanganak ng mayaman na kahit anong sakit mo pagtanda mo, okay ka, hindi ka maghihirap. 'Di ba, like I read somewhere nga, like kasi I consider myself a middle class in terms sa socioeconomic status ko. Meron akong nabasa parang middle class individuals are just one sickness away from being poor. And that really struck me a lot. Kasi parang, oh my gosh, I really have to take care of myself. Agree naman. Kasi hindi naman ako like pinanganak na sobrang maraming pera. Tapos I And think, especially here. yeah, lalo na sa bansa. Oo, magastos dito. Yeah. If you wanna share something. Kasi you and I have been doing this fitness journey for a long time, diba? Oh, yeah. That's true. Investment ko din yun. Although once upon a time, no early 20s ko, nag-invest ako sa gym. And then, I just went, one time or twice lang siguro in my lifetime. And 1 year membership yung kontrata, diba?
Tapos like, pupunta ako ng gym na magte-treadmill for what? 10 minutes. Yun. But then, something shift. Nung 30s na ako, parang biglang sabi ko, 2017. ayun, 2017, sabi ko sa sarili ko, try ulit akong mag-gym. 'Di ba? But this one, clear na kasi yung goal ko na it's because gusto kong maging healthy. Kasi taba ako nun eh. Taba. Really. Pareho naman tayo ng time na yun. Pareho. Yan, taba ako nun, guys. But more than just taba, really. It's, parang, because I don't want na magkaroon ng sickness na mabigat. Because I know that coming from my parents also what the big C. So, katakot, 'di ba? So, invest din sa health. And then, luckily rin siguro na may fitness body ako bigla. Sinamahan niya ako. Sabi niya, magja-gym ka. O, sige, magja-gym na rin ako. Sign Pero up pag tinamad tayo yung together. isa, Masipag ako noon. Ngayon? Sipag ko. Ngayon. Masipag pa din ako, guys. 33 ang metabolic age sabi ko. lang ni Ryan, di ako mag-gym. Hindi ka na rin nag-gym. Hoy, hindi totoo yan. I think that's you. I think that's you, not me. Back to you ka. Aminado naman ako, pero yeah. Oh, see? Not me. Because ang sipag ko, hello. May nagsabi nga sa akin sa office noong nakaraan, sabi niya, bawas-bawasan mo yung mga workout mo. Sabi ko, di na nga ako nag-workout, ilang buwan na. Hello, kaya bawas-bawasan. Bakit? Kaya nga, siguro dahil parang nakita niya nagra-run ako, tapos nagbabadminton, tapos So? nagte-tennis. Bawasan kasi. Oh, bakit? Ayun nga, hindi kasi, di ba, parang, Didn't ask. hindi kasi nung parang nanggaling siya na parang, nagkasakit ka, dapat bawasan mo. Sabi ko, bakit ko babawasan? Eh, hindi naman siya too much. Tsaka hindi ka nagkasakit dahil doon. Right. Hindi ba pwede rin magkasakit ka lang? Kasi, di ba? Oo. Right. So, yun, parang, marami naman factor kung bakit ka nasakit para hindi para bawasan yung kasi like for example yung pagtakbo ko hindi ko siya pwedeng bawasan kasi one good din siya sa lungs and sa heart, 'di ba? Cardio. Oo, tapos yung tennis naman na-enjoy ko siya sobra, 'di ba? Parang tapos parang ayun lang naman halos tapos wala naman ako masyadong workout na sa gym like yung core paminsan-minsan na lang pero gusto ko yung core or yung mga strength training kasi sa MOA, maraming classes before. Ngayon, parang, ewan ko, hindi ko pa nakikita yung, sarili ko na pumunta ng iba't ibang gym para lang mag-attend ng class. Hanap ka ng motivation. Mhm. Tulad ng poging trainer. Charot. Actually, dapat. Pero, ginigigil mo ako, Tsaka bukod, hanap ka ng motivation, hanap ka ng why mo, personal why mo. Like, baka naman hindi para sa'yo yung gym membership. Baka it's something that does not work for you anymore at this point in your life. Kasi di ba minsan, merong mga times na, kasi dahil nakapag-commit tayo, tuloy na, minsan sakit din natin yan yung sinimulan mo na, tapusin mo na. Napipilitan Kailangan ka ko na bang lang. tapusin? But the question is, kailangan ko bang tapusin? Is it really something that I want? 'Di ba? Hindi ko 'yan kailangan tapusin just because. Kailangan ko 'yan tapusin because I want to finish it. So, 'yun lang yung pinanggagaling ko. I may be wrong, pero doon ako nanggagaling sa idea na lahat ba ng nasimulan kailangan tapusin? Or You just want to try. kunyari kumain ako ng kumain ng Minsan kasi 'di ba, parang not everything naman is para sa'yo. Parang in case with the fitness journey kasi sometimes kasi hindi lahat hindi lahat kaya yung gym. Basically, it's something you spend on, 'di ba? So you find a way na makakuha or makagawa ng sarili mong fitness journey na swak sa budget mo. Like, if you don't have money, you can run. O, kung hindi mo kaya mag-run, at least walking. Diba? So, yun din. And then, find something na talagang ma-enjoy mo. Not just because mag-gym ako kasi kailangan ko pumayat, pero hindi ko kaya i-sustain. Basically, hindi ko kaya i-sustain. And then, hindi ako sumasaya. So, you find something that is fun and it works for you.
So, bilang In a 40 ka budget. na, ano yung mo, fitness journey mo? Ah, Pilates era. wala. Entering Pilates era ka na, di ba? so, yun nga. Dati kasi I run and I do badminton with you. Pero Saka dahil, nag-jog tayo regularly Oo, dati. yes. Since, tagito, lumipat ako ng ibang city. Tirahan. Yeah. Hindi na siya yung ko talaga. Hindi na siya yung Regular. regular na ginagawa ko. Although, tagito, kaka-annual check-up ko lang din. So, Okay naman. Oo. Okay. Di pa. Ay, wala akong diabetes. Okay, good. So, good yun, yan. Good yan, back, good yan. lang. Yun yung background. pinag-uusapan na ngayon. Uy, wala akong high blood. Uy, wala akong back Background pain. lang, kasi yung family ko may, talaga, may history ng diabetes. So, nung nagpa-check up ako, wala ako nun. Yes. Yes, mahilig ako sa sweet. So, Yes. nung Manifesting. nagpa-HB1 ako. So, Manifesting wala akong, healthier. wala akong diabetes. So, Correct. yun lang. And then, I want to try again, at least walking. Mag-start ulit ako sa walking. Before I go for running ulit. Oo. Kasi, it's na, parang may tawag sila doon nung nag-stop ka Yeah, from yeah, the yeah, usual, yeah. routine mo. Yeah. Then, yun yung nangyari sa akin. So, basically, gusto ko ulit mag-start ng and then, yun nga, recently, nag-pilates kami ni Yes. ni So, Liz. entering the Pilates. Oo. So, walang So, age. Di ba? Walang Oo, age na I think- hanggang dito ka lang. Hindi. Oo. In fairness dun sa, instructor namin, hindi siya, Pilates walang era judgment. na sila ganyan. Oo. Walang Ganun ba? judgment. Tama naman. Which is, I think, what's ideal. Yes. Ay, na lang eh. Madalas tayo lang naman yan yung parang makahusga naman tayo. Totoo. May mga pinagdadaanan naman tayo lahat. May papasok sa gym. Kunyari lang, taba naman ito. Kasi minsan may narinig akong ganyan eh. Alam mo yan, Liz, kinukwento ko kung sino yan. Taba naman ito. Tapos parang, wait lang, kaya nga nag-gym, di ba? Tama. Alam namang papasok ng gym, may abs na, di ba? Ano Kaya to? nga nandun, di ba? Oo, so parang, at saka walang age, walang, kailan ka magsisimula, yeah. or late na, 40 ka na, walang ganon. Walang That's true. ganon. Meron nga nagsa-start ng medical degree or high school degree ng 50s or whatever. Di ba? So, walang ganon. Oh yeah, like age, wala naman siya masyado really. Like of course, may mga certain workouts that malilimit ka na by the time na you hit an older age, 'di ba? Pero like if nag-start ka na, nagbubuhat ka na, bata ka pa, I think down the line kakayanin pa rin ng katawan mo kasi I know na meron. Nagbubuhat daw siya ng balde dati, kaya kinaya Oh. niya. Ako din, nagbubuhat ako ng tangke ng gas nung bata ako. Kaya, umurong naman yung height ko. Parang, nadala na, Yung pala yun. nadala na ng gravity. Pero, nandito na eh. But no, really. Like sa gym before, merong matanda na siya, senior citizen ng babae, pero kayang-kaya magbuhat na mabibigat. Mas malalakas pa sa younger. Malakas pa sa akin. I'm like, Yeah. wow, grabe. I think ganun yung goal na Egg. pag matanda ka na, pero ang lakas mo. Wow. Yeah. And then of course, if hindi yun yung bet mo, like sa Pilates, Do something nag-Pilates else, diba? kami, Marami- meron din, may babaeng matanda na siya, senior citizen na siya, nagpipilates siya. Marami namang klase ng exercise. Oo. Nabanggit din ni May, and walking, and whatever. Yeah. So, nabanggit din ni May, do what you love, diba? Do what you want. And find Which- what works for you. Yeah, find what works for you. So, we talked about Budget-wise and time. Correct. So we talked about, as you turn 40, you have thoughts about career, finances, na-cover natin yan, di ba? Health, na-cover natin yan. And sabi ni May, and do what you love. So, how about yung puso naman natin? You're like, as Ay, you ano turn masasabi 40, natin dyan? ano yung mga thoughts nyo about love? So, ako mag-start ako. Ako kasi wala Bilang talaga happy- akong experience. Bilang happy ang puso Wala niya. talaga akong experience sa love. No, joke lang. Siyempre happy. Happy ako for the past, ilan na ba? May bubulong ba sa akin dyan kung ilan na? O, bulong mo na, Almost bulong 8 mo na. years. So, happy naman ako. Happy naman. I think one thing na natutunan ko or insight I can share as I turn 40, tapos with na okay naman ako in terms of relationship, is ang pinaka-insight ko is natutunan kong maintindihan ano yung
gusto ko at ano yung hindi ko gusto. Kasi nung bata-bata pa ako, parang ang dami kong gustong i-try. Try. Or engage in a relationship or date, ganyan. Tapos, ayoko pala. Tapos, ang bilis. Tapos, mayroon akong dry spell ba tawag doon? Baka Dry Diyos ko, spell. yung wala palang gano'n. Yung ang tagal ko naging single, like 2009, basta almost like ilang years, hanggang like 2017, parang gano'n. Ang tagal. Matagal tapos na daw parang- yun. Ay, sorry. Sorry. Paano pa yung 40? Hindi ako magtuturo Paano pa yung 40? Hindi. Pero for me lang, nung that time. Tapos, dumating na ako sa point, pag-usapan, I think na-share ko na sa inyo yun na parang ready naman ako na maging single blessed, parang ganon. So, yung idea ng single blessedness, parang I think I'm okay. And then, suddenly, like, cliche man, pero totoo yung sinasabi nila na if it comes, it comes. If it's for you, it's for you. Tapos, and I think, doon naman, babalikan ko yung konsepto ng timing na nabanggit kanina. Dito naman na-experience ko, yung timing na hindi ko inaakala, tapos dumating lang. Oh, So, may mga timing na, at saka syempre with the help of certain apps. Nag-effort ka rin naman eh. At tawag ito, nag-effort din naman ako. And I took... Oo. Hustle culture din ako sa pagdidate. And I took care of myself as well. Kasi nung time na yon, medyo napabayaan ko yung sarili ko. Laki ko din yun eh. Umabot ako 200 pounds. Parang ganun. Hindi ko makalimutan. Tapos as in yung polo ko, pag nakaupo ko, yung may parang butas dito. Kasi ano na siya, sabi niya, let me go. Sabi, Pumuputok. Gusto na ko sabi, mawala. putok na yung ano. Tapos winidapo ka, yung pagkatingin mo sa baba, ay, hindi ko makita yung paa ko. hindi ko makita yung paa ko. Sabi you told me na Ano? nung sinabi mo one time, kailangan mo na kailangan mo na magpapayat kasi yung tiyan mo umaabot na sa manibela ng sasakyan. Oo, Diyos ko po. Tapos, yung magsintas ng sapatos talaga. Yung, Tapos, dumating sa point doon yung mga shoes na binibili ko, yung parang, yung slip-ons ng Vans. Kasi papasok ko lang. Ay, kaya lagi akong nakaano din nun, loafers. It's not for fashion. It's for, suffering. It's to deal with suffering. No, but yeah, going back, I had to take care of myself. Doon din, nag-start ako mag-gym ulit. So, I regained confidence. I presented myself. I made myself available. Tapos, dumating. So, like, in terms of like love, dun sa, on my case, not just like romantic relationships but even social, friends, family, mas natutunan ko pa ano yung gusto ko sa isang partner, ano yung gusto ko maging bilang anak, bilang kaibigan or whatever. At natutunan ko din ano yung ayoko. Like making sure how to set boundaries. Ano ba tayo in a relationship? Ano ba tayo as friends? Ay, nasira yung mic. Nako, mahal yan. Hindi. Opo, baka naman ang sponsor natin ay Boya. But yeah, so yun yung pinaka only insight ko like about relationship. But let's share lahat tayo. Okay. Go. Oh, okay, Mayan. Ako talaga. Yeah, you end ako na talaga lang yung this. next. So, ayun. Ano ba? So, ayun na nga, pinaparinggan na ako ng isa dito. So, realization with like yung sinabi nga ni Ryan, if it comes, it comes. I don't think all people What comes? I don't kainings. So, Matatanda na naman na tayo dito. so, ayun na nga. So, naniniwala naman din ako. I think when you hit 40, you come to terms with yung idea na kung meron, kung wala. So, it's nice to have, pero you can live on your own. For the longest time that, ito, yung 40s ko, I've been on my own, and then, alam mo yung, sobrang hopeless romantic ako. So, yun yung doon. So, hopeless romantic ako. So, sa sobrang pagiging romantic ko, I set a standard
for myself. I mean, hindi Hindi ba naman, hindi ba dahil naging matagal kang single, parang ang laki na ng wall mo na parang may mga dumaan naman, pero parang dahil nasanay ka ng mag-isa, parang hindi mo na Probably. pinapansin sila, 'di ba? mm, Hindi mo na probably, nakikita yung mga signs or yung mga probably. Pero siguro, I think I'm more focused on myself na hindi ako naghanap, and it's basically not my intention or goal ko. Hindi ko siya goal. And then, naniniwala, kasi I think Liz will, Liz and I will agree na pareho kaming may idea of love. And then, naniniwala ako na kung dadating siya, or kung hindi man, parang I feel like I enjoyed myself. Wait lang mga listeners. Okay, What do we mean by that? How did you enjoy yourself? I travel. Yun yung isa. I get to Context. do the things that I love. I travel. So, ayun, parang naniniwala din naman ako na hindi lahat ng tao is may opportunity na makasal. And I think naman din kasal is not the end game for a relationship. Sorry, I had to stop you there kasi gusto ko siya bigyan ng slow clap. Sama-sama po tayo. Slow clap. Kasi, no, those are really powerful words eh. Kasi when we come to realize na hindi lahat required magpakasal. Hindi lahat. Ilan ang lalaki at well, depende pa yan kung anong choices mo. But kunyari lang. In her case, ilan ang lalaki sa mundo, ilan ang babae sa mundo, meron talagang magsaswak, merong hindi. So, but yung sinabi niya na hindi yun para sa lahat. And then, she came to terms with that. That's really powerful. Kasi you can only say that if you know yourself. If meron kang like, this is what I want, this is me, 'di ba? Dahil na dinawat ka niya sa kwento niya. Ano muna yung sayo bago si Dom? Hindi, parang wait lang. To add lang. Go. Parang feeling ko kasi 'di ba yun nga, parang ito na yung idea ng guy, ito yung gusto kong maging partner sa buhay. So, ito na yung mga list. Halimbawa, gumawa ka ng 10 list ng hinahanap mo sa tao. What if yung merong isa or dalawa or sabihin natin 3 na wala doon, pero okay naman siya. Pero parang dapat parang baka naman kailangan mong bawasan yung sinet mong standard para makahanap para makahanap ka ng medyo mas wax din sa'yo. I'm not saying na yung standards is tag dito, yung non-negotiable. I can work on Ganda nun. 'di ba? You set standards for yourself kasi alam mo yung worth mo eh. 'Di ba? Wow, I love it. So powerful naman ang single woman na to. Totoo naman. You Ano know your yun? worth, you know what you deserve, and you don't alam mo, settle for less. Ayoko nung basic lang yung kayang ibigay ng lalaki sa akin. 'Di ba? Parang if I can work on myself, siya din dapat. And then, mo nga sarili mo, 'di ba? 'di ba? Oo, dapat Kaya niya din. enjoy yung sarili niya, guys. Ayun, 'di ba? Parang hindi ko sinasabi na yung standards ko is yon, fix yon. So, meron naman talaga, hindi naman sa sinasabi ko na dapat ganito, dapat ganyan. Hindi naman. You just set yung standards and then what works for you, kung ano yung kasi hindi mo naman makikilala yung person na isang meet up lang, 'di ba? You have to date, you have to know the person. So, kung ano yung mga simpleng bagay na ano ba yan? Parang, for example lang ano ba hindi nag-aalis ng sapatos sa Bahay? bahay? So, okay lang, di ba? Mm. So, I can work on that. Parang hindi malinis. Malinis naman ako sa bahay. I can clean the house naman. Mm. Di ba? Parang,
give and take. Parang may compromise. Like, there are Yes. some standards na, okay, pwede naman dito lang ako. Kaya ko yan. Pero, iba pa yun sa non-negotiables. Okay. Like, a non-negotiable can be like, hindi siya dapat mananakit. So, yun, non-negotiable yun. Never talaga. Pero pag kunyari, ang standard ko, gusto ko, like, 1 million ang sweldo niya buwan-buwan. Ang sweldo ng lalaki, 900,000 lang. Oh my God. Hindi ako papayag, 900,000. Hindi, pero in any case, diba, ano lang, pinasimple ko lang Pero, what I think what she's saying is that pwede ko naman yun medyo malapit konti sa standard. What I'm just saying is that I'm worth this. Ito yung worth ko. So anything lower than that, maybe I would have second thoughts. Ikaw din may ganun ka, Liz, di ba? Oo naman. Pero I think mas alam pa ni Mayan ko ng standards niya. To be honest, wala yata akong ganun. I mean, like, I just work on the feeling, I suppose. Parang pag may... Bakit parang parang yung ganyan, pang Aries, tapos yung standard. Kasi, like, Ginagawa ng mga aris sa inyo, kayong mga cancer. kasi like me, I just... alam nyo naman na marami na akong naging mga crush. And I guess, ganon, right? And, yeah. Pangalanan mo, di mo Crush kaya. and mga guys. Basta guys, really. Mga guys. Guys that I really like, ganyan, diba? So, looking back at those, really, I can say na meron silang one unifying thing about them that I like. Yung pare-pareho. They were all different. May mga, I guess may nakikita lang ako or may nafe-feel. Ganon, more of the feeling na parang I really am interested to know this person more, ganyan. Or like, pag nakilala ko na yung person, nakikita ko na, I really like this trait about this guy and ganyan. More than, syempre, of course, looks muna tayo. Let's just face it. Hello! Sasabihin mo ba kagad na yung, basta ganun. Hindi naman, diba? May certain looks muna. Yun naman talaga. Physical muna before tingnan mo yung inner and then doon. attractive sa'yo. Yeah. So, I think, for me, iniisip ko pa nga talaga, ano nga ba yun? But really, parang feeling ko, feel ko na lang siya kung this guy is someone worth knowing for me, ganyan. Yun. And, ako yung last, no? Ikaw yung last. Okay. About love? I mean, Kasi matagal-tagal pa yung baka gusto mo mag-change. I mean, I'm really happy right now. Kontento na din ako. happy na parang, puso. ewan ko, parang naging na siya, like, how do I say this? Hindi. Kaya mo yan. Kinakabahan po. Oo, kinakabahan ako. Hindi, sobrang happy lang. Parang feeling ko, like, nakikita ko yung future pa na mas matagal, ganyan. And, hindi mo naman kailangan na parang, may discussion kasi about na parang, bakit hindi na kayo magpakasal kasi ang tagal nyo na? Parang, bakit kailangan siyang magpakasal? Yung gano'n. Wala ngang kasal dito sa Pilipinas. Diba? Di sa ibang bansa, but of course, this is, I guess, something that kailangan, right? Pareho kayo ng mindset. Correct. Oo. Hindi pwedeng gusto ko lang, hindi pwedeng gusto lang niya. Of And then, course. dapat ready din. Ganyan. So, pero, right now, okay lang. Happy na ako. Ganyan. Kontento na. Yun. Okay. Hmm. Okay, so nakaganto po ako kasi naiihi na talaga ako. Wala namang reason na iba. Pero I think like friends, when friends have conversations, we have different comfortable spaces, 'di ba? Pag meron coffee shop man 'yan. I don't think naman pare-pareho kayo naka-stomach and chest out nag-uusap, 'di ba? Hands on your lap. So iba-iba talaga kayo. So pag nakikita nyo kami ngayon, so at least you have an idea sino yung weird one and sino yung mga maayos. But anyways, yeah, I think we've tackled or napag-usapan natin yung different insights or things about career, health, money, love. General lang to, especially for
hindi ko alam kung masaya kayo dito, pero ako minahal ko na tong term na to, but especially for us titos and titas, I think, 'di ba, talagang titos at titas na talaga tayo literal. Wag nang magtago diyan. I'm not a tita. I'm really not. And with that, I think tapos na mo. No, but I'm talking about yung age na is usually associated with titos and titas. So, yun, at this point in our lives, I think I don't know, you can disagree with me. Just based on sa mga nabanggit nila, I think all of us are very excited sa next years and chapters na pwede pang mangyari. Kasi there's really no, kumbaga, wala namang tamang age to start or end something, di ba? Limit yourself. Yes, don't limit yourself, ika nga ni Mayan, na tuloy-tuloy lang yan eh. Tapos parang, I told Liz when I turned 40, ang idea ko is my next chapter. What would be chapter 40 to 50 of Ryan's life, kung baga. So, hindi ako yung parang, ay, ano ba yan, di ko pa to nagagawa, paano na ako? More on, hindi mo na nagawa eh, di ba? Bakit ka pa magmumukmuk dyan? Wala diba? ka nagagawa doon. Wala eh, tapos na eh. So, focus on what you can do now. Diba? Be mindful of the now. Be mindful of what you can do today, what you can start today. And I think that's how you can go through with, ako, in my case, with the rest 200 to 500 years of my life. Vampira. Pag naging Ryan GPT na ako, pag ako naging AI talaga, tandaan mo yan. Oh, ikaw Immortal. naman. So to close this, like what can you say? About the next chapter of my life. Yeah, dahil yun nga, malapit ka nang the story of my life ni Rihanna. Dahil malapit ka nang mag-40 and 8-9 days, diba? I don't know. I guess I'm not gonna say excited, but grateful ako to actually have that chance na magiging 40. Because not everyone gets that, Yes, diba? that's perfect. That's nice. And I guess we'll just see kasi wala akong ano eh. Hindi ako Expectations. malarayan really na I reflect and this is really how I see And this is okay. my life going. Parang I'm really like a go with the flow kind of person. Maybe in the next couple of days kung magkaroon man ako ng time, baka may maisip ako on what I generally see for like my 40s. But for now, go with the flow lang tayo. Yun. Yeah, go with the flow and focus on the Focus now. on the now. Yeah, go with the flow, focus on the now. But if the flow sets a different direction, then okay lang, just be ready, 'di ba? Ganun lang. Parang kung whatever life might throw my way na lang. Just gonna be open to it. Yeah, because I think at this point, ready na siguro kami. Whatever, ay ano ba yan? Parang ang pangit naman nun. I mean, like, whatever life throws at us, I think naturuan kami ng life ng mga lesson, di ba, na Yeah. mas maging stronger or be soft when necessary, be strong when necessary, di ba? Oo. So, I think we know at this point. at may least we mga know ganun a na bit kami. better. Yeah. No? We know a bit better. You would say you're Yeah. like wiser now? No, hindi pa. I just know like what I want and what I don't. I think feeling natin siguro simple lang 'yon, pero ano 'yan, it takes time. Na mas ito lang yung gusto ko at ito yung ayoko at sigurado kong ayoko niyan, parang gano'n. So I think at this point 'yun. I know what I want, I know what I don't want. And I'm okay with that. Na 'yun. Wala pa siguro ako sa wiser, parang pang magulang ko na 'yun, yung mga ganong edad or mga Tito ka na eh. tito. Oh. So, may Kasi mga mama pinagdaanan at ka si naman papa, technically na. lola na sila. So, di pa ako lolo at lola. Lolo at lola na sila ng mga sa pamangking ko. Parang gano'n. Oh, but, yeah, and that's it. Another conversation from Liz and Ryan, and then including our friends in the mix. I hope you liked it. If magustuhan nyo, dadamihan pa namin yung ganitong klase ng conversations. Nag-enjoy naman kayo. Like and subscribe. Dom, Yes, nag-enjoy. Kasi like, tulad nga ng sinasabi ng mga friends ko sa akin, parang, ang laki ng changes sa'yo.
nagbago ka na. Because feeling ko, Shala na I met yung right people na parang, Wow. alam yung, I mean, yung mas knowledgeable, tapos mas, ang pinag-uusapan is more about the future, yung mga ganon. So parang feeling ko, iba't ibang traits na kasi ng friends ni Ryan yung nakausap ko. So, I'm happy. Yeah. Me, ano ba? Kaya mo yan. Yes. Na-enjoy ko naman. In fairness. I get to do what you do. So, ayun. So, if you feel na nalileft behind kayo, no. It's a matter of time. And, if you set kung na-reach mo na yung goal mo, set another goal. Kasi, habang buhay ka pa, kaya mong gawin yon. Yun lang. Ang daming words of wisdom. Iba talaga si Mean. Ang ginagawa mo. Oh, go. Ayun, And yeah, so that's it. This is this is Liz. Baliktad. Okay, so this is Ryan. And this is Liz. Thank you. See you next time. Bye.